Sa mga nasaksihan nating mga laro ng mga rookie ngayong 2025-2026 NBA season, tila nakita na natin kung sino-sino ang mga posibleng maging mukha, franchise cornerstone at all-star ng liga in the very near future. Hindi biro ang tumuntong sa NBA at makipagsabayan agad sa mga veterano, pero itong batch na ito mga idol, iba ang bitbit nilang angas, maturity at talento sa loob ng court. Nandyan sila VJ Edgecombe, Dylan Harper, Ace Bailey, Conkinofel at syempre ang ating rookie of the year na si Cooper Flagg. Well, sa video na ito mga idol, hihimayin natin isa-isa ang kanilang mga naging rookie campaigns. Ilalapag natin ang mga totoong numero at stats nila, ang kanilang mga best games na nagpamangha sa buong NBA, kung saan sila naging halimaw sa court at kung anong aspeto pa ng laro nila ang kailangan nilang trabahuhin. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Unahin natin ang isa sa mga naging fan favorite agad dahil sa kanyang electrifying playstyle, ang explosive guard ng Philadelphia 76ers na si VJ Edgecombe. Marami ang ginulat ni VJ sa nilaro niya sa kanyang rookie year. High flyer, very athletic young guy at nakita natin kung paano niya walang takot na inatake ang rim laban sa mga higanti ng liga. Nakitaan siya ng Sixers ng isang promising key players na pwede nilang sandalan. Sa kanyang unang taon nag-average siya ng napakasolidong 16 points, 5.6 rebounds, 4.2 assists at 1.4 steals per game sa loob ng 75 games. Tumira siya ng 43.8% mula sa field. Para sa isang athletic guard, yung makakuha ng halos 6 na rebounds gabi-gabi ay nagpapakita lang ng kanyang matinding hustle at vertical leap. Ang hindi makakalimutang performance niya ngayong season ay nang sumabog siya para magtala ng kanyang career high na 38 points. Isang laro na kung saan ipinakita niya ang kanyang buong offensive arsenal. Mula sa mga highlight reel fast break dunks hanggang sa mga perimeter isolations na nag-iwan sa mga defenders niya. Nakapaglaro din siya sa playoffs at nakipagbakbakan laban sa New York Knicks na isang napakalaking experience para sa isang rookie mga idol. Well, ang pinakamalaking asset ni VJ ay ang kanyang pagiging lethal na two-way player, opensa at depensa, kayang-kaya mag-contribute sa koponan. Isa siyang absolute halimaw sa open court at transition plays. Ang kanyang lateral quickness, haba ng galamay at active hands ay nagbigay sa kanya ng 1.4 steals per game, making him a nightmare matchup sa perimeter defense mga idol. Pero syempre may room for improvement pa. Ang kanyang 3-point shooting ay nasa 35.4% pa lang. Hindi masama pero kailangan niya itong itaas para mas respetuhin siya sa labas at tuluyang mabuksan ng mga driving lanes niya. Bukod dito ang kanyang overall efficiency, 43.8% field goal, ay minsan bumabagsak kapag napipilitan siya mag-operate sa half-court set laban sa set defense ng kalaban. Kailangan niya pang ma-master ang kanyang floater game at mid-range pull-ups. Next on the list ay ang guard ng San Antonio Spurs na si Dylan Harper. Iba ang pressure kapag naglalaro ka sa ilalim ng sistema ng San Antonio Spurs at kasama mo pa ang isang generational alien tulad ni Victor Wembanyama. Pero hindi nagpatinag si Harper mga idol. Sa regular season niya, tahimik pero napakasolido ng numbers niya, averaging 11.8 points, 3.4 rebounds at 3.9 assists per game. Pero ang pinaka-impressive dito ay ang kanyang efficiency. Pumitik siya ng 50.5% shooting from the field. Para sa isang rookie guard, bihirang-bihira yung makashoot ka na lagpas na 50% mga idol. Ibig sabihin lang yan, hindi siya pumipilit ng mga masasamang tira. Pero ang tunay na nagpabilib sa buong basketball world ay ang kanyang kamanghamanghang playoff run. Pagpasok ng postseason, itinaas niya ang average niya to 14.1 points per game at sa mismong Game 5 pa ng NBA Finals laban sa New York Knicks, nagpakawala siya ng 25 points, 5 rebounds at 4 assists off the bench pa mga idol. Imagine, rookie ka pa lang pero nagdi-deliver ka ng ganyang performance sa pinakamalaking stage pa ng basketball. Nagkaroon din siya ng 27-point explosion sa playoffs laban sa Portland Trail Blazers. Well, nakita natin ang kanyang basketball IQ at pambihirang efficiency. Mahusay ang footwork niya sa paint, kayang umatake at mag-finish gamit ang magkabilang kamay at napakaganda ng pressure na binibigay niya sa rim. Ang kanyang decision making bilang pick and roll ball handler kasama si Wemby ay para ng isang veterano na naglalaro ng 10 taon sa liga mga idol. Pero ang kailangan pa niyang pagtuunan ng pansin ay ang kanyang outside shooting, volume at consistency. Dahil nag-average lamang siya ng 34.3% mula sa 3-point line. Dahil malaki siyang guard, ini-expect din na mas tataas pa ang kanyang rebounding numbers sa mga susunod na taon. Moving on, pumunta naman tayo sa Salt Lake City para pag-usapan ng bagong offensive focal point ng Utah Jazz, si Ace Bailey. Nasa gitna ng rebuilding phase ang Jazz at nakita nila kay Bailey ang isang potential franchise scoring machine. Sa kabuuan ng season, nag-average si Bailey ng 13.8 points, 4.2 rebounds at 1.8 assists per game habang tumitira ng 44.3% sa field at 34.4% sa tres. Pero wag kayong papaloko sa overall stats na yan mga idol dahil pagkatapos ng All-Star break, biglang sumabog ang laro ni Ace at
itinaas niya ang kanyang average to a massive 18.3 points at 4.9 boards per game sa huling 23 games niya sa season. Doon natin nakita yung totoong potential niya mga idol. Ang kanyang absolute masterpiece as a rookie ay nangyari noong March 23 laban sa Toronto Raptors. Dito nagpakawala siya ng career high na 37 points kabilang ang kanyang 7 3-pointers na nagkaroon pa ng 6 na rebounds. Pinakita niya na kaya niyang umiscore on all 3 levels mga idol. Well, sa tangkad niyang 6'10", marami agad ang nagkukumpara sa shot profile niya kina Kevin Durant at Michael Porter Jr. Kapag uminit ang kamay niya, literal na unguardable siya dahil kaya niyang tumira sa ibabaw ng kahit sinong defender. Napaka-smooth ng kanyang shooting stroke at napaka-fluid ng galaw niya para sa ganyang kalaking player. Pero ang playmaking at rebounding intensity para sa isang 6'10" guy na may ganyang haba, medyo mababa ang 4.2 rebounds per game niya mga idol. Kailangan niya mas maging agresibo sa box out at pagkuha ng bola sa defensive glass. Sa passing naman, nagtala lang siya ng 1.8 assists per game. Habang sumisikat siya, mas dadami ang double teams na ibabato sa kanya. Kaya kailangan niya matutunang basahin ang depensa at hanapin ang mga open teammates. Pang-apat sa listahan natin ay ang historic rookie sniper ng Charlotte Hornets na si Concunifel Nufel. Hindi exaggeration kapag sinabi nating we just witnessed a historical great offensive rookie season pagdating sa shooting. Binago niya ang opensa ng Hornets ngayong taon mga idol. Nag-average si Con ng napakataas na 18.5 points per game bilang rookie at ito ang nakakabaliw na stat na nagmamarka sa history books. Pumitik siya ng 42.5% mula sa 3-point territory mga idol. He became the first rookie in NBA history to lead the entire league in 3-pointers made with a staggering 273 threes. Ganyan siya kalupit mga idol. Wala tayong iisang laro lang na ipo-point out dahil ang pinaka nakakamangha kay Kinufel ay ang kanyang consistency. Halos gabi-gabi ay nagpapaulan siya ng 4 hanggang 5 tres. Constant threat siya sa perimeter na pilit nagpapa-stretch sa depensa ng kalaban na nagbukas ng napakaraming espasyo para sa mga teammates niya mga idol. Ang kanyang strength ay elite floor spacing, perfect shooting mechanics at pambihirang off-ball movement. Isa siyang lethal weapon kahit wala sa kanya ang bola. Alam niya kung paano basahin ang depensa at gumamit ng mga screens, mga pin downs, flares at staggers para makakuha ng open look. Yung bilis ng release niya ay pang veteran elite level na agad. Konting espasyo lang automatic na mga idol. Pero yung athleticism at shot creation of the dribble, kapag dinikitan siya ng mga mabilis, athletic at physical na defenders, nahihirapan siya lumikha ng sariling tira mula sa pure isolation. Wala pa siyang elite burst para i-blow by ang defenders niya. Bukod dito, kailangan pa niyang palakasin ang kanyang katawan para ma-improve ang kanyang on-ball defense at hindi siya maging target ng switch hunting ng mga kalaban. At syempre para sa ating grand finale, ang nanalong 2025-2026 Rookie of the Year, ang bagong mukha ng Dallas Mavericks na si Cooper Flagg. Ang bigat ng expectation na nakapatong sa balikat niya mga idol pagpasok niya sa liga. Pero he completely lived up to the immense hype. Naging focal point siya ng Mavs from day 1 at ipinakita niya kung bakit siya ang consensus number 1 pick. Ang kanyang rookie stats all around monster numbers ang inilapag ni Flagg mga idol. 21 points, 6.7 rebounds, 4.5 assists, 1.2 steals at 0.9 blocks per game sa loob ng 70 games. Naglaro siya ng heavy minutes, 33.5 minutes playing time per game. Pinatunayan niyang handa agad ang kanyang physical conditioning sa nakakapagod na rigors ng 82 game NBA schedule. Isa sa mga standout games niya ay noong patapos na ang regular season laban sa Chicago Bulls. Dominante niyang pinamunuan ng Mavs mga idol sa isang 149-128 blowout win. Bagamat nilimitan lang ang minutes niya sa larong ito, nagpakita siya ng perfect efficiency, 10 points sa 10 minutes at nagtala ng nakakatuwang plus 21 plus minus impact tuwing nakatapak siya sa court. Ganyang kalaki ang epekto niya sa panalo ng team mga idol. Well, ang kanyang strength generational two-way dominance. Bihira kang makakita ng rookie na may ganyang kalakas na impact pareho sa opensa at depensa. Mayroon siyang elite defensive versatility. Kaya niyang mag-protect ng rim bilang weak side shot blocker at kaya rin niyang lumabas at makipagsabayan sa mga mabilis na perimeter players. Sa opensa, he is unselfish playmaker na may napakataas na basketball IQ mga idol. He just constantly makes the winning basketball plays without forcing the issue. Well, kung mayroon mang buta sa laro niya ngayon na kailangan niyang tutukan sa off-season, ito ay ang kanyang 3-point shooting. Tumira lang siya ng 29.5% mula sa labas. Kailangan niya pang i-polish ang kanyang outside jumper mga idol para hindi na siya pwedeng isag ng mga defenders at maging totally unguardable siya. Dagdag pa rito, kailangan din niyang i-trim down ang kanyang turnover na nagkaroon ng 2.3 turnovers per game habang nasasanay siya sa pag-handle ng bola laban sa mga elite at physical na NBA defense. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga rookie na ito na future star ng liga?